Ngayon at samahan kami sa lahat ng aming pag-uusapan tungkol sa ikapagpapabago, ikauunlad, ikatatahimik, at ikapagpapala ng bansang ito. Alam namin, O Diyos, na ang bansang Pilipinas ay mahal na mahal mo at ayaw mong mapahamak ang sino man sa amin. Bigyan mo kami ng karunungang lahat, mga nandito sa harapan at maging mga nasa likuran, lahat ng mga taong narito. Pagkaisahin mo ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, ang aming mga kaluluwa. Alisin mo ang galit sa aming mga puso sa sino man. Maghari ang pagmamahal mo at ang pagmamahal namin para sa aming bayan. Salamat po ng marami sa banal na Espiritu na siyang aming kapiling ngayon, Diyos. Sinasamahan kami sa lahat ng aming mga pag-uusapan sa lugar pong ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Tuloy po tayo, sama-sama po tayo manalangin ng mataimtim. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi majida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika ya arhamar rahimin. Lahat ng papuri ay kay Allah lamang, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ang tanging may kapangyarihan sa araw ng paghukom. O Allah, ikaw lamang po ang aming sinasamba. Ikaw lamang po ang aming pinaghihingan ng tulong. Patnubayan niyo po kami sa matuwid na landas, sa landas ng inyong mga pinagpala at hindi sa landas yung mga nangalikhaw at hindi sa landas yung pinapagalitan. Ya Allah, pagpalain niyo po ang aming pagtitipon sa hapong ito. Dalangin po namin ang magandang buhay, ang tahimik na kapaligiran, ang mapayapang pamumuhay. Ya Allah, ipagkaloob niyo po sa amin ang kabutihan dito sa mundong ito at ang kabutihan sa kabilang buhay at ilagtas niyo po kami sa apoy ng impyerno. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Let us remain standing for the national anthem. You may now take your seats. And to give us a welcome address, may I call on the Secretary General of KPLOI, SecGen Placido. Let us give him a round of applause. Maraming salamat po. Una po sa ating may kapal na tayo po ay kanyang ginabayan upang tayo po ay makarating sa isa po sa pinaka-importanting araw upang pong tayo ay magkaroon ng isang press conference. Ito po ay patungkol sa ating gaganapin na isa na namang hakbang maisog na patuloy po nating isinasagawa sa buong kapuluan ng ating bansa. At ngayong araw po na ito ay kasama po natin ang iba't ibang leaders ng iba't ibang civil society organizations. Ganun na din po ang ating mga kapatid na Muslim at ganun na rin po ang ating mga kaparian.
So magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating press con. Mabuhay po tayong lahat. Thank you, Sec Jen, and I may now isa-isa pong magpapakilala ang lahat ng convener. So, let's start with Okay, so good afternoon everyone. Ako po si Donna Ruth Agustin. Ako po ay member ng TOPS Coalition. So, thank you. Yun lamang po. Okay, next po natin. Sabihin nyo na din po yung mga issues na meron tayo ngayon at para bago po tayo mamaya tanungin ng ating media is meron na po tayong naibigay ng mga situationals po natin. Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako po si Amrodin Rasul, galing Angeles City, Pampanga. Ako'y dating membro ng MRRD. So dahil sa pagpupulong na ito ay pagbabago, so inshallah kahit saan man tayo, lalo na kung sa mga parte ni Duterte, ay nandiyan kami. Itong pagtitipon ay inimbita kami ng Muslim sector namin sa dito sa Baliwag. So dahil sa organization namin noon pa, panahon ni Duterte ay buo. So dapat siya ang nakaupo dito dahil naman sa respeto na sabi niya, Amro, ikaw ang dating leader namin sa Muslim sector. So kahit siya ngayon ang Pangulo namin ay siya ang pumilit na makaupo ako dito. Pero sa atin naman, sanay tayo sa kahit hindi natin kaya, ay kinakaya natin alang-alang sa pagbabago. Ako po si Masaraba sa sektor ng fisheries at ng mga magsasaka dito po sa Bataan. Sa malaking pagkakataon sa amin, binigay ninyo ang nakisa sa pagbabago. Ngayon, tatalakay pa naman tayo, pagpapakilala pa lang. Kaya siguro, kung anuman mga talakayin na aming ipapamili o papaliwanag sa itong ating programa, matapang. Dahil sabi nga, lahat daw tayo matapang. Kaya siguro, bibigay ko muna ito, ang mikropono kay Brad, at saka tayo dadating sa malalim na talakayan. Okay, thank you. Ako po si Jimmy Tinio ng Zambales. Kasama po ako sa Service in Action and Response Advocacy. Ang pangunahing mission po namin ay mapaupo si Sara. So yun po ang pangunahin. Ako po ang Region 3 head ng samahan namin at saka ako po ang head ng livelihood namin kasi isa rin sa programa namin na bigyan ng sustainable na kabuhayan ng mga miyembro namin. Maraming salamat. Una sa lahat po ay magandang hapon sa inyo. Nagpala po tayo sa ang ating bishop na dito po. Pinagdasal po tayo sa komite ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ako po si Noel Kabuhat, ng founder at national head ng Service in Action and Response Advocacy for the Noble and Admirable Incorporation. No, ito po ay national po kami from Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kami mga radio head yan. No? Ang aming talaga, ang aming vision, may mission po kami. No? Una-una, ang mission po namin ay magkaisa po kami na isang layunin para kay Sara Duterte. No? Ngayon, ang vision po namin
ay para sa 2028 na dapat manalo ng Presidente si Sara Duterte. For Sara Duterte po ang aming laban. Alam kasi namin na si Sara Duterte lang po ang kasagutan ang lahat ng bagay dito sa Pilipinas. Siya lang po ang nakikita po namin sa lupit namin na karapat-dapat na mamuno sa bansa ng Pilipinas. Kaya sinusuportahan po namin si Sara Duterte. Salamat po sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako ho si Dr. Edwin Maniti, ang kasalukuyan na Vice President ng Anti-Crime and Community Emergency Response Team. Nationwide din po kami at meron kami mga regional, provincial, down to municipal level ng mga directors. At the same time, ako rin po ang tumatayo ngayon ng convener din ng Sara All Movement dito sa Region 3. At ako hinatawagan kanina at nasabi sa akin ay matutuloy na yung ating rally sa Sunday. So agad-agad ay napunta po ako rito from Pampanga, from Angeles City. Marami ho tayong tatalakay, mga seryosong bagay mamaya. Pagpalain ho tayo ng Panginoon. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako nga po pala si Verdel de los Santos, ang kasulukuyan pong regional organizer ng TAPS Coalition na nag-initiate sa ilalim po ng gabay ng mga nandito po sa harap natin ngayon para maitaguyod po natin yung Defend the Flag Peace Rally. Ano nga po ba yung reason ano yung purpose natin, bakit tayo nandito? So, yung pong TAPS Coalition is regarding transparency, accountability, peace, and security na kasalukuyan pong nagiging usapin sa kasalukuyang administrasyon. Nandito po tayo hindi para i-criticize. Nandito po tayo para manawagan na mismo ang taong bayan po ang nakakaramdam ano yung kaibahan ng sitwasyon po sa kasalukuyan. Kaya naman po, sa pamamagitan po ng mga lead convener na kasama po namin dito sa harap, especially ang ating pong Bishop Ephraim, na siya po yung magpapaliwanag bakit po tayo nandito. So, hindi ko na po patatagalin. Ibinibigay ko po at karangalan ko po ipakilala ang lead convener ng ating pong TAPS Coalition, Defend the Flag Peace Rally, dito po sa Luzon gaganapin. Pinapakilala ko po si Bishop Ephraim Perez. Palakpan po natin. Magandang tanghali po. Buhay pa po ba tayo? Pumalakpak nga po yung gising. Ako po si Bishop Ephraim Perez, kasalukuyang spiritual advisor ng mga ilang kilalang tao. Ako po ay narito para suportahan ang nalalapit na rally na gaganapin dito sa Bulacan. At bilang taga Bulacan, hindi po ako papayag na hindi maging matagumpay ang rally. Dahil ang layunin natin ay pangkapayapaan. Kaya nga may obispo at may iman, may dalang kapayapaan. Kaya ang mga dumalo rin ngayon dito, mag-uuwi ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Yung mga hindi nag-amen at hindi pumalakpak, kamalasan ang iuuwi. Magandang hapon po. Katabi ko pala, mga makasara. Ako po'y nakapula. Kaya sabi ko kanina, away-away tayo ngayon. Di po, Sara rin po ako. Ako po ay, pag sinabing Duterte, hindi pwedeng humiwalay ang Bishop Ephraim Perez. Salamat po.
Para po doon sa mga kababayan natin na nanonood po ngayon at sumusubaybay, kasama na rin po sa ating mga kababayan, nakasama po natin ngayon araw na to ng presscon, tinatanong po nila, ano daw po ba ang ibig sabihin ng hakbang maisog? At ang sinasabi po nila, ito daw po ay isang politically motivated ng pagkakandak o pagkakaroon natin ng mga rally, ng sunod-sunod na pagrarally, panawagan po unang-una para po sa kapayapaan at ang atin pong pagdidemand ng tinatawag po nating transparency, accountability, peace, and security. Actually po, ang salitang maisog po ay isa po yung salitang Bisaya, no? Na ang ibig po sabihin niyan is matapang. So, naniniwala na po ba tayo na tayong lahat ng mga Pilipino ay matapang? Yes! Sigurado po ba kayo? Yes! Handa po ba kayong makinig ngayong araw na to? Yes! Okay. So, nag-originate po ito simula po ng ang ating sambayanan ay nagkaroon po ng disgusto sa ating kasalukuyang gobyerno. Sunod-sunod na mga issues, sunod-sunod na mga ginagawa ng mababang kapulungan, unang-una na po dyan yung tinatawag po natin na pagkakaroon po o ang kanilang kagustuhan na magkaroon po ng charter chains sa pamamagitan po ng People's Initiative. So, ang halos buong bayan ay tutol po dito. Dahil unang-una, alam naman po natin na kapag kausaping politika, ang lahat ng paggalaw ay pumapasok po doon sa tinatawag na pansariling interes. Lalo na po ng mga politiko na kapit-tuko sa kanilang pwesto, patuloy na nagpapayaman, samantalang ang ating mga kababayan ay patuloy namang naghihirap. No, yan pong mga usapin na yan. Kasama din po dyan ang usapin ng ating seguridad, ang ating West Philippine Sea, na hindi po natin malaman kung bakit hindi ho maipaliwanag ng ating gobyerno ano ba talaga ang totoong score natin. At dahil po dito, sa usapin na ito, ay nagkakaroon tuloy tayo ng pagkakawatak-watak sa ating bansa. Sapagkat ang iba po, habang nakapanalig sa bansang Amerika, na yan naman po is matagal nating kaalyado, na gustong magkaroon tayo ng giyera upang ipagtanggol ang bahagi ng ating bansa na sinakop ng China, ang mas karamihan naman po sa mga kapwa nating Pilipino ay ayaw po ng giyera. Ang nakakalungkot po dyan, sa usapin po na ito, ay nagkakaroon po tayo ng pagkakawatak-watak. Sapagkat ang mga Pilipino na ayaw ng giyera ay pinagdududahan po na kapanalig ng China. Yan pong mga issue po na yan, kasama na rin po dyan ang mga tinatawag na mga diversion of funds. Alam naman po natin na matunog ang usapin tungkol po sa pagkakaroon at pag-allocate ng 500 billion na pondo para ibigay po sa ayuda. Wala pong problema dyan, mga kababayan, kung ang naturang ayuda ay tunay ngang mapupunta sa ating mga kababayan na nangangailangan nito at ito ay hindi magagamit upang ipantakip sa tunay na layunin na pamamahagi ng ayuda. Ano po ba yan? Ito nga po ang dating uminit na usapin sa People's Initiative. Nagkaroon po ng diversion of funds ang ating gobyerno papunta sa ayuda na wala naman pong binuong batas para po ipamahagi ang ayudang yan. At napaka-questionable din po na sa kalagitnaan ng usapin ng tungkol po sa charter chains, kaliwat kanan po ang pamumudmod ng ayuda ng ating gobyerno na hindi po natin makita ang sinasabing accountability. Yan po ba ay totoong na ipamahagi? Tama po ba ang pamamahagi? At tama rin po ba ang layunin yan? Sa usapin naman po ng giyera, ito po ang isang nakakalungkot na senaryo ng ating bansa. Ang ating gobyerno po ay nakatutok sa opensiba. Opensiba po, dyan po nakatutok ang ating gobyerno. Tayo po ay naghahanap ng ating mga kaalyado sa pangunguna ng Amerika, ganyan din po sa ibang karatig bansa ng Europe
upang tayo ay mabigyan ng kanilang mga armas pandigma. Samantalang sa kabila po niyan, mga kababayan, ang usaping depensa ay hindi po napagtutuunan ng pansin. Ang mga usapin na patuloy na nagpapahirap sa ating mga kababayan ay hindi na ho nabibigyan ng pansin. Katulad ho ng tamang pamamahagi ng lupa sa ilalim ng ating Departamento ng Agraryo ng DAR. Rampant at very laganap po ang land grabbing na ginagawa ng ilang mga politiko. Yan po ang mga usapin na hindi nabibigyan ng pansin. Ang usapin po ng giyera ay usapin din po ng ekonomiya. At pag ang pinag-usapan po natin ekonomiya, paano po tayo susuong sa isang giyera kung ang ekonomiya po natin ay hindi alam kung saan patungo? Paano na lamang po kung merong babagsak na bomba rito at makikita po natin ang ating mga anak nasa ating mga harapan, litaw po ang bituka sa bugang mga katawan? Hindi po ba natatakot ang ating mga kababayan na ang ating gobyerno ay nangunguna para po magkaroon tayo ng giyera? Samantalang ating depensa, ang mga kumakalampo ng sikmura ng ating mamamayan, ang pangako na bababa po ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino, nasan na? Kaya ang tanong ko po sa ating gobyerno, natupad po ba ang 20 pesos na bigas? Kung kayo po ay magpupunta sa mga kasuluk-sulukan, sa mga barangay, yan po ay nagiging tampulan na lamang ng biro. Tama po, 20 pesos nga po ang bigas. Kaya lang 1/4. Di po ba? 1/4 po. Bakit po? Sapagkat marami na nga pong binabiolate na usapin. Kasama na rin po dyan ang tinatawag po nating usapin sa geographical location ng bawat local government units. Nasaan na po or transparent po ba sila sa paggamit ng mga lupain na yan para sa gamit sa industriya, sa gamit po sa residential at gamit din po sa agrikultura? Ang Pilipinas po ay isang natural na bansa para po tayo ay umani. At yan po ang ating pangunahing produkto para po maibigay sa ating mamamayan at ganun din po para po ma-export natin sa ibang bansa. Subalit, ang isang bansa na nakadisenyo para sa isang agrikultura ay ang namumroblema sa mga pangunahing pagkain ng ating bayan. Katulad na lang po sa usapin ng sibuyas at iba pa ho. So kaya po tayo naandito, tayo po ay nananawagan na tayo po mga Pilipino ay humakbang po tayo, hakbang ng isang matapang kung saan iparating po natin sa ating gobyerno ang ating munting tinig, ang ating mga panawagan at tayo po ay mag-demand sa kanila ng transparency, accountability, peace and security. Huwag lang pong puro propaganda tayo. Social media, picture dito, picture doon. Kung ano-anong mga government instrumentalities ang lumalabas sa mga SOCMED para lang ipakita sa ating sambayanan na may ginagawa sila. Pero ang totoo, yan lamang po ay isang propaganda habang ang totoong issue, ang nakakatakot na issue, ang pagkakaroon ng giyera ay tila tayo po ay nililinlang. At tayo po ay minamaliit ng ating gobyerno. Yung mga salitang marites, ganun na lang po ba yon? Na parang habang tayo po ay nananawagan, ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa, ito po ay kanilang tinatakpan ng kanilang pansariling interes sa pamamagitan po ng paglalabas ng kanya-kanyang propaganda. So dumating na po sa punto ang ating mga kababayan upang manawagan sa ating gobyerno. Sagutin po ang totoong issue ng bayan. Nasaan na ba tayo sa usapin ng West Philippine Sea? Ano na ba ang plano dyan? Kung magkakaroon tayo ng giyera, paano ang ating depensa? Kabilang din po dyan ang iba't ibang issue na lumulutang sa SOCMED. Alam nyo po, nakakalungkot na sa kabila ng halos araw-araw na pagsasalita ni Maharlika, bakit parang hindi ho binibigyan ng pansin ng ating gobyerno? Para po malaman natin, ito po ba ay may katotohanan? Ito po ba ay pamumulitika lang, katang-isip? At sino po ba dapat yung mga managot at mapanagot? Para po nang sa ganon, matunghayan po natin o matungo natin yung pagkakaisa.
Kasi hanggat ang mga Pilipino ay may pagtatanong at hanggat ang ibang mga Pilipino ay dumidepensa, hindi ho mangyayari ang pagkakaisa. At gusto rin po naming ipaabot na ito po ay hindi usapin ng pro-China, ngunit ito po ay usapin ng pro-Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Tatayo na po ako. Kayo po ba'y nagtanghalian na? Lord, yung mga nagsisinungaling. Hello? Hello? Parang pinapatay niyo pag ako magsasalita. Ako po ay mabiro. Pasensya na po. Ako po ay magtatanong. Tinanong po ako kanina pagpasok. Ano raw pong gagawin ng isang obispo sa isang prestong tulad nito? At sa nalalapit na 28, ano raw po ang gagawin ng isang obispo? Simple lang. Alam niyo po, sa edad kong ito, marami na po akong kasigida dito, mga 30 anyos. Huwag kayong magpapahalata. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, kang babae. Hindi nagtatapo ng balat ng candy, nilalagay sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino pag nasa Subic, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Na, biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik, para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan, pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Biglang
Anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng puwersa, ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Yung mga hindi nakikain lang yun. Yung mga ganon, kumain lang yun ng kanin at ulam kanina. Nakakalimutan na. Dapat ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po hindi takot, makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Babae, gusto mo, maganda, mayaman, sexy, gustong-gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na ganon, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, crush kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga Bulakenyos, mga kasama kong taga-Caloocan, Zambales, Pampanga, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pe-pressure ng kung sino, natural lang yon. Ang nami-pressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Sabi mo sa katabi, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. Wag. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saloobin. We are not against the government. Never. And never will. Lalo po ako. Nakapula nga ako Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino, ilan tayo. Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? Wala Mamatay na sana, Lord, yung mga nagsisinungaling. Huwag nilang gamitin yon na panakot, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa harapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Kayo ba'y nakatanggap na?
Oh, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikim. Ako pinagbibiro lang, pero iyan po'y katotohanan. Kung iyan napupunta sa tama. Yan lang panahon ni Pangulong Duterte, kino-question ko na ang saan ito'y mapalabas, makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa 4-piece. Ako, yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo, 1 oras lang ang naipapile 8 hours. So walang problema ang gobyerno, yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung 4-piece, hanapin mo mga nanay, isinasanla yung card. Nangagsusugal. Kung ang binibigyan ba niya matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon, yung mga hindi nag-yes, bahala kayo. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Ang akin po na tinatayuan dito sa Mayusog, ito yung panahon, lalo na mga taga Luzon, first rally na gaganapin dito sa Luzon. Ito po, sa 28. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Matitino yung Duterte. Yung mga hindi tumatango, makita mo, yung mga palabas lang yun ng mga kalaban natin. Yung mga tumatango, yan ay mga Duterte. Yung mga nag-yes na gano'n, nabusog yung kanina. Ako po, kahit obispo, nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasama. Ako po'y nangitim. Ako'y inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Davao, gawin niya sa Pilipinas. At ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yon, ako po ay matutuwa. Sa inyo pong lahat, yan po ang panibukas. Sa 28, sama-sama tayo, susuporta, magpapakita, magpaparamdam. Iisa ang buhay, iparamdam natin ito sa bayang minamahal natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Para po doon sa ating mga kasamahan sa press at saka sa media, pwede na po tayong magtanong dito po sa ating mga panauhin ngayong araw na to. Open na po tayong magtanong. Okay, good afternoon po sa SMNI. Sir, anyone sa panel, kung pwede pakikwento po sa amin bakit po sa 28 ang rally at kung hindi po ako nagkakamali, itong rally dito sa Central Luzon is dapat after nung may isug rally sa Davao. So bakit po na-delay? Yun po, please allow me to answer. Dahil kami po mismo
yung physical na nag-asikaso ng preparasyon nito pong Maisog Rally. Kasama po ang buong team ng TAPS Coalition. Nagsadya po kami sa mga LGU. Dahil after po nung Davao, nag-start na po kami mag-planning. Ang una po naming i-name dahil dito po sa Bulacan gagawin, para lang po magka-ideal lahat, historical significant, dito po naganap ang kauna-unahang republika at ang kauna-unahang konstitusyon ng Pilipinas. Kaya dito po ang napili ng ating mahal na dating Pangulong PRRD para i-launch ang peace rally na ito. Ngayon po, lahat po ng naging pagkilos namin ay nakabatay po sa mga umiiral pong batas. Lalong-lalo na po yung Batas Pambansa 880 na karapatan natin na maglunsad ng mga malayang pamamahayag kagaya po ng isang peace rally. So, ang nakalagay po doon, kailangan po kung public place or public place ay kailangan magpaalam sa LGU para magkaroon ng permit. Kaya naman nagsadya po kami sa provincial capital at saka po sa city government of Malolos para ipagpaalam dahil ang target po natin sana noon ay Malolos. Ngayon, nagkataon po, nung pumunta po kami doon, sinika po namin na magkaroon ng schedule. Even ang national organizer kasama po namin na makipag-usap sa mga LGU. At akala po namin okay na dahil na-pencil na yung schedule, pero nagtataka po kami every time na bibigyan po kami ng bagong schedule, after few days, binabawi. So, naging na-delay po ng gusto, kaya nag-shift po kami ulit. Tinignan ulit namin yung Batas Pambansa 880. Ang sabi po doon, kapag private property yung pagdadausan ng rally, hindi na po kailangan ng permit, pero kailangan po i-inform ang local government. So, yung first venue po namin sa Malolos pa rin, isang malaking industrial park, nakausap na po namin, meron na po nag-mediate para iayos yung venue. Okay na po. Napapayag na po namin. Ngayon, bumalik po kami sa LGU at nakipag-coordinate na po kami sa provincial police para sundin yung nakalagay na i-inform yung pong ating local government at ang kapulisan. But sadly, ilang araw po, 4 days after, ay binawi yung pagpayag doon sa industrial park sa pamamagitan po ng isang board resolution na idinedecline po yung kahilingan natin. So, the whole of March, hanap po kami ng private place para lang maidaos. Ngayon po, nagtataka po kami nung una bakit nasa private na may pumigil pa rin. Ngayon, humanap po kami ng venue ngayon. Pangalawang private property. Nakipag-coordinate po kami ulit sa LGU, sa Provincial Police Office, para muling ipaalam na tuloy na po yung peace rally natin. April 19 po yun sa pagkakatanda ko, 2 o'clock ng hapon. Ngayon, ilang oras lang po, nung ding araw na yon, tumatawag po yung may-ari ng property. At ang sabi po, mayroong 2 SUV na pumunta, may 3 lalaki po na naka-black jacket, parang office jacket siya, at nakabaligtad yung ID. At ang sabi po, huwag payagang idaos ang Maisog Rally dun sa property nila. Kung gusto man nila idaos yung Maisog Rally, huwag sa Bulacan. Baka magaya sa governor ng Davao at sa mayor ng Cebu ang nangyari. So, na-threaten po yung may-ari. Baka iniisip niya, baka sa kanya i-blame pagka nagkaroon nga po ng problema. So, binawi po. Ngayon, that day din po, pinuntahan namin yung may-ari. Pinakita po namin lahat ng legal papers na ginamit po natin para maging legal yung ating pong isasagawang peace rally. Dahil sisiguraduhin po natin na ang mga nandito po sa harap, hindi po kami inililigaw. Tinuturo po sa amin yung tamang pamamaraan kung paano maging maayos, maging mapayapa po ang pagsasagawa nito. Kaya ikinalulungkot po nila na tinakot o hinaras yung may-ari. Kaya
Nung pinakita po yung mga documents, legal documents, napapayag naman po namin. Dahil naintindihan niya na legal naman pala. Dahil mayroon din po kaming papel galing sa may-ari na authority to use the property. Kaya lahat po dokumentado at areglado. Kaya ito pong mga ginagawa natin, sisiguraduhin po natin wala pong nilagpasan na kahit anong tuldok sa ating batas. Kaya po nagtataka po kami na napipigilan ng LGU. Kaya Nararanasan, kaya po nandito sila ngayong araw na ito at sila po ay sumuporta sa hakbang na maisog. May questions pa po ang ating kasama sa media or sa mga bisita po natin? So, pansamantala, ibibigay muna po natin ulit ang mikropono sa isa pong sektor na kung saan ito po yung isa sa pinaka-importanting sektor na nababaliwalaho ng ating kasalukuyang administration. At ito po ang sektor ng mga magsasaka upang may parating po nila ang kanilang mga saloobin kung bakit po nandito sila ngayong araw na ito at nakikiisa po sa koalisyon ng Transparency, Accountability, Peace, and Security. Ipinapakilala ko po ang sektor na magsasaka, walang iba mga kaibigan, kundi si Tito Domeng Pasaraba. Maraming salamat po mga kasama. Dito alam niyo ako isa sa ayaw ng pagbabago ng konstitusyon o sa charter change. Alam niyo mga kasama, okay na yung ating konstitusyon, pero yung implementor ng konstitusyon hindi ayos. Diyan tayo nagkakaroon ng malaking problema mga kasama. Kung ang tagapagganap ng ating batas ay nasa sa taong sistema, hindi sana tayo nagkakaroon ng problema. Bakit nila gugustuhin baguhin yan? Bakit? Pansariling interes. Kaya kinakailangan labanan natin sa una, higit sa lahat, tutulan yung pagbabago ng konstitusyon. At nasa ating mga kamayan, mga kasama. At dadating ako dito sa aking paksayan sa inyo, sa TAPS, yung transparency, accountability, at peace and security. Paano sa transparency? Paano natin masasabing may lagusang pananaw tayo dito sa ating pamayanan? Kung ang bawat nasa sa gobyerno natin ay may nakakubli at may pag-interest ng personal. Kayo ang mag-isip at maghusga sa mga nanunungkulan. Yung peace natin, yung accountabilities natin, sabi nga nila, kung gastusin, pagtutuos, walang pag-uulat. Yun naman sa peace naman natin, paano magkakaroon ng peace? Naghahanda nga tayo sa gera. Di ba? At ang higit sa lahat dito mga kasama, sa transparency na tinatawag natin, iba ang naghahangad dito, yung mga nasa sa bawat probinsya at nasa sa gobyerno tulad sa DAR. Mga kasama, ang salita ko ay nasa aking paninindigan at walang sino man ang maaaring managot sa inyo. Ang ating magsasaka ay may kaharap na malaking problema dahil DAR ang nagbabahagi, DAR din ang bumabawi sa mga magsasaka at ibinibinta nila ito. Sa mayayaman, lalong higit sa amin sa Bataan, ako nagsasalita, kaya kong panindigan dahil sa mga ebidensya na hawak-hawak ng aming grupo. Masakit, isipin. Isipin nyo, nung una, bawal magbinta ng bukid. Panay tanim lang. Masagana tayo sa pagkain, sobra-sobra. Ngayon, hindi na. Yung bukid na ang ibinibinta at ibinibinta sa mga mayayaman. Ang biktima ay yung mga kakababayan natin na napapalayas, na palilipat, na hindi malaman kung saan pupunta ngayon. Naintindihan nyo kaya ang problema? Nadadama nyo ba ang problema natin sa buong bansa? Sana itong ating DAR na panawagan natin sa gobyerno, kami po, unahin ko, hindi po kami laban sa gobyerno. Ipinararating ko ang karaingan naming mga magsasaka. Na kami ay biktima ng isang departamento
na dapat sa kahilingan namin ay alisin na yan. Dahil yan ay pahirap sa mga magsasaka, sa mga mayayaman. Paano susulong ang buhay ng magsasaka, mga kasama? Kung ang ating mga leader na nasa gobyerno siyang una na nagbibigay ng problema, paano mapapaaral ang mga anak niyan kung yung lupa ay kinamkam nyo na? Kinamkam na nila. Masakit tanggapin, mga kasama, ang katotohanan. At sa amin sa Bataan, dinidin ko sa inyo, sa Bataan ako nagsasalita. Kasama na rin ang buong bansa dito sa problemang ito. Sa loob ng 10 taon, mga kasama, binigyan kami ng notice of coverage, finality, na ang finality, alam natin, Supreme Court na lang ang pwedeng babawi niyan. Pero ang DAR, kung alin yung mga pinagbigyan na, inagaw pa, pinaligtad pa yung desisyon ng pabor sa kanila. Sinong kaugnayan? Tiga-13. Tignan nyo. Tignan ninyo kung ano, at pag-aralan natin, bakit hindi tayo susuporta kay Sara, sa mga maisog. Tayo lahat, sabi nga, matatapang, kailangan harapin natin to. Masakit isipin, kahit kayo siguro, o ang mga kaparian natin sa mga dumadating sa kanila ng mga problema, sa ating mga kababayan na dumadating sa mga asosasyon, humihingi ng tulong tulad sa amin, buhay na lang namin ang hindi nila kinukuha. Pero lahat sa amin, kinuha na, binibinta na inaward na sa magsasaka, kinuha, ibininta, binuldoser na, wala na lahat. Gano'ng kasakit sa amin, mga kasama sa Bataan. Kaya dito, nanawagan ako, tulad na napag-usapan namin ni Mr. Placido, pwede tayong manawagan. Bilang katibayan na yung mga hinanaing natin sa gobyerno ay mabigyan pansin at nananalig ako dyan na si Sara lang ang makakagawa niyan sa atin. Kaya ako sa lahat, mga kasama, nakahanda ako. Sa pag-uusap pa lang namin kahapon, baka malagay ka sa alanganan, so be it. Kung ako'y mamatay para sa kalayaan ng ating mga magsasaka, so be it. Walang ganyan eh. Hindi ako natatakot, mga kasama. Kasi sa akin, dinanas ko ang pakikipaglaban ng araw sa side ng gobyerno. Alam nyo, natuklasan ko noon, yung Mindanao pala, hindi pala magulo yan. Ang nagpagulo dyan, politiko. Sila ang nagpagulo. Ay, mga kapatid nating mga Muslim. Yan sa kanila. Kaya sabi nga natin noon dito, huwag tayo pumunta sa Mindanao, magulo. Hindi, mga kasama, ako, wala akong takot dyan. Kasi alam ko, at saka sila, huwag ka lang gumawa ng kalukuhan dyan, mababait yan, kapares din sa atin. Siyempre, kahit sa atin, gumawa ng kalukuhan, siyempre, parusahan ka. Ito pa ang isang mahalaga sa talakayin ko, mga kasama. Ang pagsulong ng buhay ng maralita, sino-sino ba ang nasa kategorya ng maralita? Andiyan ang mga isda, andiyan ang magsasaka, na andyan yung iba't ibang sektor na gumagalaw sa atin sa lipunan. Dito, kung hindi tayo magsasama-sama, mga ka-brother, mga sister, magtutuloy-tuloy itong problemang ito ng bansa. At kung si Sara, na sinasabi natin na ating dadalhin, tindigan na lang natin to, mga kasama, manindigan tayo. Taguyod to. Pangalawa sa amin, mga kasama, mayroon tayong bigas, may gulay, pero mayroon din tayong ulam na isda. Alam niyo naman ang problema sa amin sa Palakayan. Maganda po na si Father. Alam niyo kaya maganda to na tinalakay ko to sa inyo, mga kasama. Dito natin mabibigyan ng paghahambing ang bawat sektor na ating ginagalawan. Sa amin, open pang dynamite fishing. Hindi namin mapigil. Pero nung ako nasa pharmacy, 4 na lang ang natira sa amin. Nung ako'y nawala, nagpalit ng administrasyon, nag-rest na kami, dumami na naman. Sa sistemang ito, mga kasama, ang paglilinis ng ating gobyerno, pag may tumatanggap sa illegal, tandaan nyo, pag may tumatanggap, hindi natin kaya pigilan ng korupsyon. Hindi natin pwedeng pigilan ng illegal. At siguro,
Kayo naman ay nagmamasid sa bawat bayan natin na pari-pareho tayong nasa sa Luzon, nasa Bisaya. Ibig ko sabihin, tayo nasa Pilipinas. Kaya isang malinaw na pananaw, yung tulong sa amin ni Mr. Placido at yung pagsasalita ko dito pagharap sa katotohanan sa amin sa Bataan, siguro tulungan tayo ng administrasyon ng ating gobyerno na iwasto sapagkat si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na pinaniniwalaan ng mga nasa laylayan ng DAR. Kahit anong utos niya na ibahagi, hindi sila sinusunod. Sapagkat ang mga naandito ay naghahangad na lang na yumaman bago sila mawala sa pwesto. At nangyari na yan sa amin. Mayaman na sila. Kaya ito lang muli, paalala ko, huwag tayong magsawa sa paninindigan. Total, andyan yung mga leader natin at talagang sabi nga ay nakahanda naman na manindigan. Kaya tayo, manindigan din tayo sa abot ng ating kakayahan at hanggang dyan lang mga kasama. Maraming salamat. Salamat po, kasamang Domeng Pasaraba. At ngayon naman po, bilang bahagi po ng papunta sa... Okay. Siya nga po pala, ang atin pong Peace Rally, Hakbang Maisog, TOPS Coalition ay magaganap po yan ngayong paparating na linggo. April 28, alas 5 po ng hapon magsisimula. At yan po ay ating gaganapin sa Bayan ng Bustos, Barangay Poblasyon, Bustos, Bulacan. So, tabi po siya ng BSU. Kaya sa atin po mga kababayan na tumutunghay ngayon sa social media, na nakakapanood, gusto po nating ipanawagan na suportahan po natin ang munting tinig na ito ng Hakbang na Maisog at TOPS Coalition na tayo po ay magsama-sama ngayong paparating na linggo sa Barangay Poblasyon, Bayan po ng Bustos, Bulacan. Sa kadahilanan po ng ating ginagawang mga pagtitipon, ay naghahangad po tayo na ito ay maidaos natin ng payapa. Wala pong anumang mga hindi magagandang pangyayari. Ang maganap ay ipinananawagan din po namin na iwasan po nating magdala ng mga anumang uri ng kontrabando, deadly weapons, mga matutulis na bagay. Ganon din po ang mga tumblers, mga backpacks. Wag na po tayong magdadala ng mga ganon sapagkat yan po ay makakaabala doon sa pagdaraos po natin ng mabilisang pagtitipon. So, pinananawagan din po namin sa lahat ng dadalo na iwasan po nating magdala ng mga ganong uri ng mga kagamitan. At magdala na rin po tayo siguro ng ating payong. No? Sapagkat alam nyo naman po, siguro namali lang yung cloud seeding, napunta ng Dubai nung nakaraan, no? Pero dapat sa Tagum yata yun. Baka mamaya, cloud seeding tayo. So, nakakapagtaka yun kasi napakainit. Kaya, magdala na rin po siguro tayo ng payong para po kahit na paulanin nila tayo, meron po tayong payong. At ganoon din po sa mga checkpoints po natin, yun nga po, iwasan po natin yung magdala ng anumang mga bagay o mga kagamitan na maaari na makapag-udlot sa ating pagpunta. Sapagkat kami po ay naniniwala na ang pagpupulong po natin ay gagawan at gagawan po yan ng paraan. Katulad po ng nangyari sa Tagum na ang ating Kuya Edwin ay sa pilitang na ipababa. Kaya yung mga inaasahan po na dadalo ay hindi po natin nakamit dahil sa mga checkpoints pa lang ay hinarang na po yan mismo. No? Kaya iwasan na lang po natin na tayo po ay masita. I-ready po natin ang ating mga ORCR at ating mga IDs para kung sakaling tayo po ay matcha-checkpoint, kaagaran po nating may papakita nito. At sa checkpoint po natin, mga kasama, meron po tayong karapatan dyan, no? Yung tinatawag po natin na plain view doctrine. Hindi po dapat tayo pinagtatagal, lalo na po kung wala naman pong search warrant at hindi naman po tayo looking suspicious. No? Kaya siguro po, manamit din tayo ng maayos para hindi tayo pagkamalan. No? So, yan po kasi plain view doctrine lang yan. Bawal po tayong kapkapan.
lalo na po sa mga four wheels, bawal po tayong pababain, bawal po ilawit yung mga kamay, as in plain view lang po tayo. At meron din po tayong secretariat hotlines, mga kababayan, na yan po ay pwede po nating kontakin kung tayo po ay nagnanais na makiisa para po sa paparating na ating hakbang maisog sa linggo. At meron din po tayong Facebook page. Pakihanap na lang po ang official Facebook page ng TAPS Coalition. At ipopost po sa ating Facebook page na TAPS Coalition ang Secretariat Hotline para po sa ating pagtatanong o pagpapalista ng mga pangalan. Mas maganda po para po sa ating seguridad, magpatala po tayo. Kasi po, meron po mga alokasyon kung saan natin dadalhin yung mga nagpalista. At doon naman po sa mga hindi makakapagpalista, welcome pa rin naman po tayong umattend, kaya lang medyo may segregation po tayong gagawin para po yan sa ating seguridad. Okay. At nandito na po tayo sa dulong bahagi ng ating press con ngayong araw, pero bago po natin yan tapusin, ay bibigyan po natin ng pagkakataon ang dalawa po nating kasamahan upang magbigay din po ng kanilang saloobin sa kanilang mga kanya-kanyang mga kinabibilangang sektor. At uunahin na po natin ang kasama natin ngayong araw na ito, ang chairman ng Bangsamoro Outside Barm. Walang iba kundi si Amruding D. Rasul. Palakpakan po natin, mga kababayan. Thank you. Maisog. Tayong mga maisog, sa Tausug, yung maisog, matapang din. Kaya alhamdulillah, salamat sa inyo. Kaming si Mr. Maniti ay ngayon lang kami nagkilala. Puro pala kami taga Angeles City. Yun, yung nasabi kanina ni MC, na Bangsamoro. Kailangan ipaliwanag ko sa inyo dahil hindi Muslim ang nabanggit dyan. Bangsamoro. Bangsamoro Outside Barm. Kasi ang binigay sa amin ni Duterte sa Presidential Decree 11050 is yung BOL, Bangsamoro Organic Law. Nung panahon na Vice Presidente si Senador ang Pangulo natin, ay yan ang inaayawan niya na magkaroon ng region ang mga Bangsamoro. So dahil sa nandyan si Duterte, so ibinigay niya ang BOL, Bangsamoro Organic Law, na lahat ng kagustuhan namin sa Mindanao, mga Bangsamoro, 14 na tribo ay nagkakaisa dyan sa Bangsamoro. So binigyan kami ng region, yung BARM, Bangsamoro Autonomous Region. So doon kami nagkakaisa. Nandun naman sa ginawang BUL, ang karapatan namin na Bangsamoro na naninirahan sa labas ng BARM. Although wala kami sa BARM, pero may karapatan kami doon. So, nung unang nanalo ang presidente natin, ay akala namin na i-reject niya yon dahil mayroon siyang gustong isulong na yung Tripoli Agreement. Pero okay yun, kahit yung Tripoli Agreement, yan okay na sana sa amin kung hindi ginawang yung Bangsamoro na nakaupo noon na imbis na pabutihan niya ay ginawa lang mga aso yung nakaupo doon. Ganyan ang nangyari dito. Tumatakbo na ang Bangsamoro, administration ng Bangsamoro, pero kaming mga Bangsamoro na nasa loob ay nawala ng karapatan. May mga provision doon na talagang pag binigay mo, ginawa mo yung nakasulat doon sa BUL ay talagang para sa Bangsamoro. So ngayon, unti-unti, nawawalan yung karapatan dahil yung nakaupo naman ng parliament, imbis na gagawin nila yung para sa Bangsamoro, ay ginawa nilang pangpolitika. Imbis na mamigay ng mga ayuda, ay ginawa nilang pagpupulong-pulong para itayo ang parte nila. So ganyan ang nangyari sa amin sa Bangsamoro. Kami naman na naninirahan sa labas ng BARM, ay may karapatan kami doon
dahil nandun yung karapatan namin na i-organize yung mga Bangsamoro na naniran sa labas ng berm. So, imbis na sinulong namin yung karapatan namin, pagdating doon sa berm ay nireject na. So, yan ang ano namin. Sa amin naman, utang na loob na talaga namin kay Duterte. Dahil walang presidente na nagbigay ng ganon sa mga Muslim, sa Bangsamoro. Siya lang. So, hindi namin malilimutan yun. Kahit nung nakaraan na eleksyon ay wala kaming pakinabang. Sa totoo lang, alam naman ng mga MRRD nun, alam ng mga kasama namin. Ito, nagkwentuhan kami, lahat ng kasama namin sa Angeles. Sila lang din nakinabang. Pero hindi naman masakit yun sa loob namin dahil volunteer na tayo. Kahit wala, ay okay rin sa amin. Nagtagumpay lang ang gobyerno ni Duterte. So ngayon, sana sa oras na yon si Sara ang naging presidente. Pero walang sisiyan dahil ganun pa man ang ganun pa man ang nangyari. So panahon na para magising tayo. Magkaisa lahat, lalo na dito sa Region 3. Sa Region 3, kahit volunteer lang, kahit anong sasabihin niyo, kung mag-order, kailan ba sila na sasakyan ang gusto natin na pating sabi, rally. Kontakin mo lang ang coordinator namin dito, si Sultan. Nandyan na kami. Ganun ang ginawa namin noon. So, inshallah, magagawa namin, kahit naghihirap, kahit crisis pa, pero kaya pa namin. Pero pag may mga rally tayo o gagawin tayo, kailangan advance para mapag-aaralan namin. So, yan ang masasabi ko sa inyo. Ituloy-tuloy natin ito hanggang dumating tayo na makaupo dyan ang gusto natin makaupo. Kahit hindi si Sara, kahit sino sa gusto natin. Ang importante, magkakaisa tayo. Pero mas mabuti na yung idol natin na anak ng presidente ay siyang makaupo dyan para magawa natin ang kabutihan para sa bayan. Assalamualaikum. Okay. So, yun po. Uulitin po namin yung panawagan. Ito pong panawagan na to hindi lang sa lahat ng DDS. Ito po ay panawagan sa lahat ng Pilipino. Panawagan sa lahat ng Pilipinong may puso, nagmamalasakit sa ating bayan. Sama-sama po natin ipakita ang lakas ng Luzon. Magtagpo-tagpo po tayo sa April 28 dito po sa bayan ng Bustos, Bulacan para idaos po natin ang Maisog Peace Rally. Sama-sama po natin ipagtanggol. Let us all defend our flag. Kaya para po sa ating mga huli pang mensahe, ay binibigay po natin ang mikropono kay Dr. Edwin S. Maniti for Vice President for Operation ng AXERT Philippines. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Gutom na ba tayo? Hindi pa. Okay, magandang hapon sa lahat ng ating mga kasamahan dito sa harapan. Ay isang malaking kagalakan ho, karangalan sa akin na ako ay nandito ngayon at makapagbigay ng aking maliit na opinyon para sa ating gaganapin na rally sa darating na linggo. Papayag ba ang mga taga Central Luzon na hindi darating ang maraming tao sa darating na linggo? Hindi! Papayagan ba natin dito sa Central Luzon na tayo ay hindi makakarating ditong darating na rally po natin? Okay, so hinahamon ko po ang bawat isa po sa atin dito sa Central Luzon. Isang malaking karangalan sa atin to na ilapit sa atin itong Maisog Rally at tayo po ay makakarating. Ipag-anyaya ho natin kung pwede alas 12 pa lamang, umaga pa lamang. Nando na po tayo sa ating venue. Nang sa gayon ay makapili na ho tayo ng mas magandang pwesto. Nabalitaan ko, walang masyadong halaman doon sa lugar.
So siguro mas magandang maaga ho tayong dumating at nang sa gayon ay makapili tayo ng maayos na pwesto. Ang aking mensahe lamang po ay yung palaging sinasabi po sa akin noon na ang pinakamalaking kasalanan daw na pwedeng gawin ng isang taong matuwid ay siya'y manahimik sa panahon ng kadiliman. Mga kasama, mga kapatid dito sa Central Luzon ngayon, ang ating bansa ay nangangailangan po ng mga tinig at mga boses na collectively ay ating pagsasama-samahin upang gisingin ho natin yung mga pinuno ho nating nakaupo ngayon. Gusto ko lang hong maging malinaw ito sa ating lahat at sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dyan sa telebisyon. Na tayo po ay hindi galit kay BBM. Tayo po ay narito upang sabihin natin sa Kanya kung ano ang mga bagay na hindi natin nagugustuhan sa Kanyang pamamalakad. Katulad yan sa loob ng isang pamilya. Minsan sa loob ng pamilya ay mayroong nagagawa yung mga magulang na hindi nagugustuhan ng kanyang mga anak. Hindi ho masama na magsalita ang kanyang mga anak para sabihin kung ano ang hindi nila nagugustuhan. Mahal natin si BBM at gusto nating magtagumpay si BBM sa kanyang pamumuno. Dahil kapag hindi siya nagtagumpay, hindi ho tayo magtatagumpay. Kasama ho tayo doon sa loob ng bangka. Kapag bumalengkwang yung bangka ho natin sa kanyang pamumuno, lahat ho tayo babalengkwang. Naintindihan po ba ninyo ako? Nagtataka lang ho tayo kung bakit nung panahon ng pangangampanya ay maliwanag po niyang sinabi na ang kanyang polisiya, yung international policy, ay friends of all and enemies of no one. Yan po ay maliwanag na kanyang sinabi sa SMNI during the debate. Pero bakit po nung siya'y nakaupo at siya ay pumasyal sa Amerika ay bakit nagbago ang kanyang polisiya? Gusto ko lang balikan yung ating pinag-uusapan na transparency. Kinakailangan ang ating Pangulo ay maging transparent sa mga Pilipino. 4 na ulit na siyang nagpunta sa Amerika. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano ang pinag-uusapan nila sa Amerika. Apat na beses na siyang pabalik-balik doon. Meron ba tayong nabalitaan kung ano ang pinag-uusapan nila sa Amerika? Nasaan yung transparency? Ngayon, napapansin natin, bumabaligtad yung kanyang mga pulisiya. Dinadala ang mga Pilipino sa digmaan sa China. Bakit nagkaroon ng pagbabago ngayon? Ito ba ang tinatawag niyang bagong Pilipinas? Kaya nga ho po, hindi na kumakain ng bagoong ngayon. Masama sa paa ko, sa arthritis. Yung bagoong. Ito ba ang bagong Pilipinas na kanyang ipinagmamayabang? Nagbago na nga ba ang kanyang mga pulisiya? Ito lamang po ang ating tinatanong. Nagtatanong lang ho tayo. Wala naman po sigurong masama kung tayo magtanong sa kanila. Bakit hindi siya maging transparent? Bakit hindi siya mag-ulat sa bayan kung ano ang mga napag-uusapan nila doon sa Amerika? Mga kasama, nais kong hikayatin po ang bawat isa po sa atin. Pagsama-samahin natin ang ating mga tinig. Pagsama-samahin natin ang ating mga boses at naniniwala po ako kapag ito'y ating ginawa, malaki ang mangyayari para sa ating minamahal na bayan.
Isa ako sa mga nangangarap, katulad ni Bishop nangangarap, na babalik ang mga Duterte. Kasama po ba kayo roon? Pero sa tamang panahon. Sabi nga ni Duterte sa Biblia, ay lagi niyang kinoquote, sa bawat bagay na nangyayari sa mundo ay mayroong tamang panahon. Naniniwala din po ako dyan. At mayroong itinakdang panahon ang ating saligang batas para si Sara Duterte ay magiging susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas. Kasama tayo dyan na susuporta sa kanya sa tamang panahon. Kaya nga mga kasama, hinihikayat ko ang bawat isa. Suportahan po natin ang ating rally sa darating na linggo. Huwag ho tayong matakot. Dahil yung nakakatakot po, mismo yung takot. Huwag ho tayong matakot sa takot. Dahil kapag natakot tayo sa takot, paralyzed na ho tayo dyan. Wala na tayong magagawa dyan. Mga kasama, suportahan natin, pumunta tayo, ipag-anyaya ho natin sa lahat ng ating mga kasama, sa lahat ng ating mga kamag-anak, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa darating na linggo. Magsama-sama po tayo sa Bustos, Bulacan. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo. At tatapusin po natin ang ating pagpupulong na ito. Tama po ba? O, meron pa? Meron pa? Okay. Sorry po, makakaupo ulit tayo. Hello. Short message lang po ito, mga kasama. Ako po ay slow of speech. But every time I talk, it pricks the heart. Ito po yung motivational. Narinig po natin. Sasakyan ko po yung sinyas kami ng sinyas. Sasakyan yung sinabi ni Bishop. Mga kaibigan, mga kapang maisog, motivation, simple and plain lang ito. Nandun tayo sa barko. Ang piloto natin ay si BBM. Tayo, lahat ng Pilipino, pasahero niya. Anong gagawin natin kung yung piloto na yon ay dadalhin na tayo na malulubog ang barko? Nandun yung flag natin. Dedepensa tayo mga pasahero. Tayo magkakaisa para manatili yung barko patungo sa pagbabago sa inaasam ng bawat Pilipino. Yun po ang motivate. Very simple. Anong gagawin natin? Magsama-sama na tayo ngayon. Yun po ang very simple, plain object lesson ngayon na natutunan ko dito sa ating press conference. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay tumayo at tapusin po natin ang ating pulong sa pamagitan ng pasasalamat sa ating Panginoon. Yuko po natin ang ating mga ulo. Muli, aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kapatid namin na narito at nagbigay ng kanilang mga mensahe, ng kanilang mga sentimiento, ng kanilang mga kapahayagan. O Diyos, dalangin po namin lahat ng aming mga narinig ay tumubo sa aming mga puso, Panginoon, at maintindihan, maunawaan namin ang lahat ng mga salita na binigkas dito sa bulwagang ito, Panginoon, at aming pagninilay-nilayan, pag-iisipan ng lahat ng ito, O Diyos, tungo sa layunin ng pagbabago para sa aming bansa, pagbabago para sa aming ekonomiya, pagbabago para sa aming pamilya, at pagbabago para sa aming komunidad. Tulungan niyo po kami, O Diyos, at samahan na sa aming pag-uwi, Panginoon, ay dala ang kapayapaan, O Diyos, na nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang aming rally na darating sa linggong ito. Ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon ay mapasa aming lahat at sa lahat ng aming mga bisita, O Diyos. Gawin mong mapayapa, tahimik ang rallying ito at maunawaan at maintindihan ng mas maraming Pilipino kung ano ang tunay na mensahe nitong aming peace rally na ito, prayer rally na ito, O Diyos. Samahan niyo po kaming lahat, pagpalain niyo po kaming lahat, O Diyos. Pagpalain mo ang lalawigang ito ng Bulacan, pagpalain mo ang buong Pilipinas. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, bilang pagwawakas po, nais po nating pasalamatan ang presensya, una ng ating po mga vloggers, mga representative ng iba't ibang sektor na nandito, at syempre po ang ating katuwang sa mainstream media, ang SMNI, para mailahad po ang ating
press conference para sa araw na ito. Palakpakan po natin ang bawat isa. Salamat po. Pwedeng favor po, Secretariat, picture. Secretariat, picture ng tawag dito, panel. Organizers, punta rin po dito. Organizers, lahat sama-sama po tayo. Technical Working Group para documentation po natin.